kusa kong pinaubaya, 2 kong anak para sa kabutihan nila. Hindi po ba masakit yun na iba po yung kinikilala niya nanay, tapos nakikita niyo po yun? Napakasakit. Kahit saan, kahit kailan, walang nanay gustong mawalay sa kanya ang anak niya. Ultimo yung gatas ng mga bata, inaasa niya doon sa magulang niya. So lumaki yung bunso ko na akala niya magpinsan kami. So nung 19 years old yung bunso ko, doon lang niya nalaman na may kapatid siya. Hindi kami nagkita ng panganay ko for 15 years. Kung ano nangyari sa akin, mas malaki yung chance na mangyari din sa kanila. Hindi ako lumaki sa masaya o mapagmahal na pamilya. Inisip ko na lang na kung magkasama kami, maliit yung chance na magaganda yung buhay namin eh. Naiinggit ako doon sa mga ibang babae na kasama nila yung mga anak nila. Ano bang mas importante? Yung nararamdaman ko o yung komportable sila? Gusto ko maranasan nila yung nakabubuti para sa kanila. Sumugal ako na nanalo ako. So yung hindi ko nagawa para sa sarili ko, nagawa nila. Ayoko yung madaanan ko, madaanan nila. Doon sa mga tumayong magulang nila, gusto kong ibigay sa kanila, hindi ko kayang ibigay. Pero sila na ibigay nila. Doon ako naiinggit eh. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yun sa kanila. Salamat. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang umaga. Meron akong i-share or ibabahagi na hindi lahat ng magulang maiintindihan, hindi lahat ng tao makakaunawa, pero siguro may mga tao na nasa sitwasyon ko na maintindihan kung bakit nangyari at paano nangyari. Ako si Marie at kusa kong pinaubaya yung 2 kong anak sa magkaibang tao para sa kabutihan nila. Sisimulan ko yung kwento sa umpisa. Sana maintindihan nyo ng mabuti. Lumaki ako sa Manila, pero hindi masaya yung pamilya. Bahay, eskwelahan, bahay, eskwelahan. May kaibigan pero sa eskwelahan lang. Hindi pinapalabas ng bahay. Bihira yung social interaction. So, hindi kami masyado nagkakaintindihan ng magulang ko. Single parent yung magulang ko. Lumaki ako ng walang tatay. Kasama lang sa bahay, lola din. Nung high school ako, yung kaibigan ko, ang sabi niya sa akin, may papakilala ako sa yung lalaki para matuto ka na makipag-usap ng maayos sa mga lalaki kasi hindi ka socially exposed. Nung panahon na yon, uso yung mga phone pal. So, nagkapalagay ang loob kami. High school ako, nasa college yung lalaki. Finally, nung college na ako, 17th birthday, nagkita na kami nung lalaki. Pumunta siya, nagbigay ng regalo sa bahay. Doon na nagsimula ng ligaw. Ang akala ko, mabuti siyang kaibigan. Kasi tuwing may problema ako, andun siya palagi nakikinig. Sa telepono lang naman. Pero hindi ko alam nung panahon na yun na yung lalaki, na ang lalaki or kahit sino, pag masyadong maraming oras, maraming bakanteng oras, ay hindi pala tama. Kasi ibig sabihin, wala siyang ambisyon, wala siyang ginagawa, wala siyang papatunguhan, wala siyang trabaho, hindi nag-aaral, walang trabaho. So, palagi siya nakikinig sa mga problema ko. Problema ko sa bahay, problema sa school, hanggang sa nung naging kami na, at may nangyari na sa amin. Ayoko sana may mangyari sa amin, kaso dahil hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya, di naman ako maganda, ordinaryo lang naman ako. Naisip ko, dahil bata ako, wala akong may bibigay sa kanya, kundi sarili ko lang. So yun ang nangyari. Hanggang sa nalaman ko, buntis na ako. Nung buntis na ako,
gusto nila na ipakasal kami. Pero naisip ko parang bata pa ako or tignan na lang natin, madali na lang magpakasal kasi pag naayos nyo na yung buhay nyo. So naging magkasama kami. Nung magkasama kami, ganun pala yun. Pag nagkikita lang kayo sa labas, good time, hindi mo makikilala yung totoong tao. Iba talaga yung magkasama na kayo sa bahay kasi makikita mo kung ano yung kilos niya sa bahay, paano siya gumagawa ng paraan para kumain kayo, para maging maayos yung bahay niyo. Doon ko na-realize na mali yata yung nangyari sa akin. Pero since nandun na, buntis na ako, inisip ko na gagawin ko yung lahat para maayos yung mga bata at kami, ng tatay ng mga bata. Pinilit kong bumalik sa eskwelahan, hindi ko rin naman naituloy kasi nagseselos. Malate ka lang ng konti pag-uwi, malaking away na. Hindi rin ako makabalik dun sa part-time job ko sa isang restaurant kasi ganun din nangyayari. So nakaasa kami, nakadepende kami doon sa magulang niya. Yung magulang niya may kaya ng konti eh. Nakatira sila sa abroad, minsan nasa abroad sila, minsan nandito sa Pilipinas. Mababait yung pamilya nila. Mabait yung magulang. Wala akong masasabing masama dun sa nanay-tatay, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid niya. Bata pa ako noon, hindi ko naintindihan na nagda-drugs pala siya. Kung alam ko lang na gumagamit siya ng drugs, hindi ko siya kinausap eh. Pero huli na yung lahat, buntis na ako. So sabi ko, papanindigan ko to. Pagkatapos kong nanganak, walang nagbago doon sa buhay namin eh. Naisip ko na, paano to? Ultimo yung gatas ng mga bata, inaasa niya doon sa magulang niya. Hindi rin siya naghahanap ng trabaho kasi yung isang kuya niya, binibigyan siya ng pera. Libre bahay kami, libre pagkain. Pero ako, naisip ko, paano na yung pag-aaral ng mga bata? Paano yung pag-aaral ng anak namin? Kasi nung time na yun, isa pa lang yung anak namin. Tsaka gusto ko rin makatulong kahit papaano sa nanay ko. Gusto ko sanang bumalik uli sa trabaho. Kasi kahit part-time lang. Kasi para dun sa nanay ko, gusto kong magbigay ng pera sa nanay ko. Pero ayaw naman niya. Tapos, wala na nga siyang trabaho. Nakaasa kami doon sa magulang niya. Minsan pag uwi niya sa bahay, nakainom, nasasaktan niya ako. Kaya hindi ko alam kung magsistay ako, kung itutuloy ko yung relasyon namin o hindi. Nung napanganak na yung panganay ko, magulo eh. Umuwi ako sa amin, tapos sinuyo niya. Bumalik ako doon sa bahay nila. Tapos, nabuntis ako uli. Yun na yung pangalawa. Akala ko mag-o-okay na nun kasi dalawa na yung anak namin. Siguro naman maintindihan niya na yung panganay namin 3 taong gulang, tapos may susunod na bunso. Wala eh. Walang... Kinausap ko na yung nanay niya. Walang magawa yung magulang niya, yung mga kapatid niya. Nung 7 months akong buntis dun sa bunso, sinaktan niya ako, tapos akala ko makukunan ako. So doon na talaga ako nag-decide na hindi na pwede kaming magsama kasi baka madadagdagan lang yung anak namin tapos ganun ang mangyayari. Wala, pabigat kami sa family niya. At wala rin akong magagawa para sa mga anak ko, sa nanay ko, sa pamilya. Wala. So nag-decide na ako na umuwi talaga sa bahay ng nanay ko for good. May 3 akong kamag-anak, lahat sila may kaya. Yung isa, malalaki na yung mga anak. Yung pangalawa, malalaki na rin yung mga anak at papunta sila sa abroad, magmamigrate sila. Yung pangatlo, nakatira sa probinsya, walang anak, magaan yung buhay. Yung pinakahuli kong kamag-anak, siya yung pinakakomportable ako eh. At sa tingin ko, mapapabuti yung kalagayan ng bunso ko. So, kinausap ko sila na iiwan sa kanila yung bata, ipapa-adapt ko sa kanila. So, simula lumabas yung bunso ko sa akin, lahat nakapangalan na sa kanya. Apelido ng tiyuhin ko. So, lumaki yung bunso ko na akala niya magpinsan kami. Nalaman lang niya nung 19 years old siya. At dahil bumalik ako doon sa nanay ko, hindi ko rin
kinuha yung panganay ko kasi wala akong pera nung time na yon. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Ang makukuha ko lang part-time job. Yung nanay ko walang regular na trabaho. Hindi naman kami nakatira sa apartment. Nakatira na kami nung time na yun sa squatters area. Lumipat na kami doon sa illegal settlers na location. Yung panganay ko, iniwan ko doon sa pamilya ng tatay niya. Yung sa bahay ng tatay niya, kung saan nakatira yung nanay, tatay, lolo't lola, mga kapatid. Kasi inisip ko, kung isasama ko sila sa akin, hindi ko mabubuhay yung dalawang bata at yung nanay ko at yung sarili ko at yung maliit kong kapatid. May adopted brother kasi ako. So, anong gagawin ko? Lahat kami mamamatay. So, ayun. Huli kong nakita yung panganay ko nung 6 years old siya. Pinipilit ko na makita siya at least once a week. Pinipilit ko na pag Sabado-Linggo, wala akong trabaho, magkasama kami. Kaso tuwing kukunin ko siya dun sa bahay nila, pinabastos ako nung tatay, natotrauma yung panganay ko. Tapos kung susunduin niya yung panganay ko sa bahay din namin, ganun din ginagawa niya. Binabastos niya ako. Wala namang rason. Wala naman akong lalaki. Wala akong ibang ginagawa, kundi nagtatrabaho lang. Nag-iipon ng pera. Kaso nakikita ko natotrauma yung panganay ko eh. So, nagdesisyon ako na wag na lang niya akong makita. Bahala na sa kinabukasan kung kakasuklaman niya ako o hindi. Pero ipapaliwanag ko na lang paglaki niya. Siguro makakaintindi siya. Alam ko naman na maalagaan siya ng lolo't lola niya. Mababait naman yung mga uncle niya tsaka yung tita niya. Alam ko maibibigay nila kung ano hindi ko kayang maibigay. Kung ano yung wala doon sa bahay namin. Yung bunso ko, nung 19 years old siya, kinausap niya ako. Sabi niya, ate, may tumawag na babae dun sa boyfriend ko. Ang sabi, kapatid ko daw siya. Totoo ba yun? So, nung 19 years old yung bunso ko, dun lang niya nalaman na may kapatid siya. At dun lang sila nagkita nung kapatid niya. 19 years old siya, 21 years old yung ate niya, yung panganay ko. Hindi kami nagkita ng panganay ko for 15 years. Nung time na yon, nakatapos na siya ng pag-aaral, maayos yung buhay niya. Matino naman siya. So, tinanong niya ako kung ano ng buhay ko, kung kumusta na ako. Tapos sabi ko, eto, tatrabaho, nag-iipon ng pera para makabili ng bahay, at nag-aaral. So, hindi niyo po sila nasubaybayan sa buong paglaki po nila, no? Na yung parang every month or every year, nakikita niyo po sila? Hindi. Yung panganay ko, hindi. Hindi ko talaga siya nakita ng 15, 16 years. Yung bunso ko naman, nakatira ako sa Manila, siya nakatira sa malayong probinsya. Nasusubaybayan ko siya dun sa kwento ng tita-tito ko. Minsan, pumupunta siya sa Manila, magkasama kami. Pero sandali lang, 2-3 araw. Akala niya kasi pinsan niya ako eh. Balik ko lang po konti, no? Ano pong naramdaman nyo nung nandun na po kayo sa punto na kailangan nyo na pong ipaubaya sila sa ibang tao po? Hindi sa iniisang tabi ko ang pakiramdam ng tatay. Importante ang matinong tatay sa buhay ng isang anak ng kahit sinong tao. Importante ang matinong tatay. Hindi ko sila isang tabi. Pero walang nanay kahit saan, kahit kailan. Walang nanay na gustong mawalay sa kanya ang anak niya. Apakahirap. Pero kung iisipin mo kasi, ano yun? Pareho kaming mamamatay. Kung ano nangyari sa akin, mas malaki yung chance na mangyari din sa kanila. Hindi ako lumaki sa masaya o mapagmahal na pamilya. Namumblema ako kung saan ako kukuha ng pera na pamasahe sa eskwelahan. Oo, scholar ako sa eskwelahan. Pero
Kahit scholar ka, kailangan mo ng pera para pamasahe. Kailangan mo ng pera para pambili ng project. Pag sinabi mo sa magulang mo yun, kailangan mo ng pera sa project, walang maibigay yung magulang mo. Kasi wala siyang kakayahan na magtrabaho o kulang yung perang kinikita niya para sa pagkain niyo lang. May sakit pa siya. Inisip ko nung time na yun na gusto ko ibigay, gusto ko maranasan nila yung nakabubuti para sa kanila. Makatapos sila ng pag-aaral, magkaroon sila ng buong pamilya, nanay, tatay, o kaya mga tiyuhin na mapag-aruga. Kasi yun yung nakita ko dun sa kabilang pamilya eh. Matino naman yung lolo't lola nila, yung tita-tito nila, matino naman. Hindi ko nga alam kung bakit yung tatay nila yung napili ko eh. Kasi parang siya lang yung may depression sa pamilya nila eh. Wala akong naging problema dun sa kamag-anak nila, dun sa tatay nila. At saka lalo na nung panahon na yun, bibihira yung mga tao na nandun sa sitwasyon ko rin eh. Isipin mo papa-adapt mo yung anak mo. Ilang buwan mong dala-dala sa tiyan mo. Pagkakasakit ka, hindi ka makakain, nagsusuka ka. Yung pinanganak mo, munti ka pang mamatay. Pagkatapos, papaubaya mo lang. Hindi ganun kadali sa nanay yun eh. Pero inisip ko na lang na kung magkasama kami, maliit yung chance na magaganda yung buhay namin eh. Kasi hindi ko kaya lahat eh. Hindi ko kaya lahat gawin. Tulungan ng nanay ko, tulungan ng kapatid ko, tulungan sarili ko, tulungan sila. Nagkamali na ako eh. So yun na lang magagawa ko. Bigyan sila ng mas mabuting pagkakataon. Since hindi nyo nga po sila nasubaybayan po sa paglaki po nila kasi matagal po, ilang taon po bago nyo po sila ulit nakita. Ano pong reaction nyo nung nakita nyo po ulit sila na alam nyo po yun, malaki na? Nung nakita ko sila, masaya yung pakiramdam ko kasi maganda yung pangangatawan nila, maayos yung damit nila, maayos silang makipag-usap. Yung panganay ko na hindi ko nakita ng 15 taon o 16 na taon, sinabi niya sa akin na naintindihan niya kung bakit ganun ang desisyon na ginawa ko. Na kung maulit daw na maulit yung kwento namin, gusto niya na iwan ko pa rin yung tatay nila at gawin ko yung desisyon ng mga ginawa ko. Kasi hindi rin naging maayos yung buhay ng tatay nila eh. Kung sino-sinong babae, nagkaroon rin ng iba-ibang anak. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon pa ng ibang anak eh, pero hindi ko ginawa eh. Kasi parang tinatalikuran ko sila talaga kung mag-aanak pa ako sa ibang lalaki. Ganun yung naramdaman ko nung panahon na yun eh. Kasi nga po, hindi nyo po sila nasubaybayan sa buong paglaki po nila. May naging epekto po ba ito sa inyo? Oo naman. Hindi ko masasabing nagsisisi ako na pinili ko yung tatay nila. Kasi andun eh. Andun eh. Kung ano na lang yung magagawa ko, yun na yung dapat ko gawin eh. Kaso, kung kung makakabalik ako sa oras na pinili ko yung tatay nila, na sumama ako sa tatay nila, hindi ko gagawin eh. Yung epekto sa akin, naiisip ko sila. Naiinggit ako doon sa mga ibang babae na kasama nila yung mga anak nilang babae, kasama nila yung mga anak nilang lalaki. Naghaharutan sila, nagkukulitan sila. Yung panganay ko, nung nakita kami, tinanong ko siya kung natatandaan niya ako. Ang sabi niya, hindi gano, pero natatandaan niya na naglalaro kami. Tinuturuan ko siyang magligpit ng higaan. Kasi magkasama kami, 3 years old, 4 years old siya eh. Hindi na talaga ako nakipagkita, hindi na ako nakipag-usap. Umiwas na talaga ako nung 6 years old na siya eh, bago siya pumasok na elementary. So, hindi talaga kami nagkita ng 15 years. Yung bunso ko naman, hindi rin kami madalas magkita. Siguro 2 beses lang sa isang taon o 1 beses. Kasi nakatira siya sa malayong probinsya. Maayos yung bahay nila, maganda naman yung buhay niya. Magaan yung buhay niya. Pero hindi nga lang kami nagkikita ng madalas. Tsaka pagkakakilala niya sa akin, pinsan. So, iba yung trato niya sa akin. Iba yung lambing niya sa akin kaysa yung lambing niya dun sa tita ko na kinikilala niyang nanay. Hindi po ba masakit yun na iba po yung kinikilala niyang nanay? Tapos nakikita niyo po yun?
Napakasakit. Pero anong magagawa ko? Ano ba mas importante? Mas importante ba yung pakiramdam ko, yung sakit na nararamdaman ko? O mas importante yung makapagtapos sila ng pag-aaral, wala silang problema sa pera, hindi nila po problemahin kung makakapag-enroll sila, hindi nila po problemahin yung baon nila sa eskwelahan, pambili nila ng project, pambili nila ng sapatos. Ano bang mas importante, yung nararamdaman ko o yung komportable sila? Yun lang palagi sinasabi ko sa sarili ko eh. So tahimik lang ako, wala akong sinasabi. Hindi rin namin pinag-uusapan dun sa pamilya namin. Hindi ko alam kung bakit at papaano nahanap ng panganay ko yung bunso eh. At kung bakit niya hinahanap yung kapatid niya. Kung matatandaan ko yung kwento, sabi nung panganay ko, may nagsasabi daw sa pamilya nila na may kapatid daw siya na mas bata sa kanya. So siguro nung time na yon, early 20s siya, 21, 22 years old. Nahanap niya siguro yung kapatid niya. Gusto niya malaman kung ano yung totoo. So hinahanap niya sa Facebook, ang nakita niya yung boyfriend ng kapatid niya, yung bunso ko. So unang kinontak niya yung boyfriend. Tapos yung boyfriend, tinanong yung bunso ko, may babae na saang sabi kapatid ka daw. Ano kaya yun? So yung bunso ko, tinanong ako. Tinanong sa akin ng boyfriend ko kung kapatid ko ba daw talaga itong babaeng kinakausap siya sa social media. Ay, ano po ba ang masasabi niyo? So nung time na yun, sinabi ko na yung totoo. Actually, nagalit yung auntie ko nung nalaman niya na sinabi ko. Pero nung panahon na yun, 19 years old na yung bunso ko, at tinanong na niya ako, ayokong magsinungaling, nagsabi ako ng totoo. Wala namang mababago eh. Walang mababago doon sa sitwasyon namin. Hindi naman niya ako tatawagin na mami o nanay o mama. Tatawagin pa rin niya akong ate. At yung tita ko, yung pa rin naman tatawagin niya na mama eh. Wala namang magbabago. Nung nalaman niya, nung nalaman ng bunso, nagkita sila nung panganay, nag-uusap sila. Masaya ako kasi simula nagkakilala sila hanggang ngayon, naging malapit sila sa isa't isa. Naglalakwatsa sila, nagpa-party sila magkasama, nagchichismisan sila, nagsha-shopping sila magkasama. Pati yung mga pamilya ng mga partners sila, pinakilala na nila sa isa't isa. Nung nakikita ko itong mga pangyayaring to, yung nararamdaman ko nung bata ako na pinaubaya ko sila sa ibang tao, alam mo yun, yung sumugal ako. Sumugal ako na hindi sila lalaki sa akin. Sumugal ako na papaubaya ko sila sa ibang tao na sa tingin ko mabibigay yung hindi ko kayang ibigay. Nanalo ako. Kasi ang importante sa akin, makatapos sila ng pag-aaral, mabuti yung pangangatawan nila, nasa masaya silang pamilya, kapaligiran. So, lahat nung pinangarap ko sa kanila, nakuha ko eh. Balang araw, mamamatay din ako, mawawala ako. So, nakita ko na naging magkakilala sila, naging close sila. Para sa akin, enough na yun. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Ngayon po ba, ilang taon na po sila? Yung panganay, mag-35 years old na. At yung bunso, nag-32 years old. Kung tatanungin mo ko kung ano yung sitwasyon nila, yung pareho kong anak, may sarili na silang bahay, may mga negosyo na sila. Yung panganay ko, may negosyo. Yung bunso ko, maganda yung trabaho niya. Yung mga partners sila, yung mga kasama nila sa buhay, magkasundo sila eh. So yung hindi ko nagawa para sa sarili ko, nagawa nila. Ako, hindi ako nakatapos, sila nakatapos. Yung bunso ko, may masters pa. Nagagawa nila yung lahat ng gusto nilang gawin na hindi ko nagawa kasi naipit ako nung panahon na bata ako. So, masaya ako para sa kanila. Nagkasama-sama na po ba kayong tatlo? Oo naman.
Bago magkaroon ng pandemic, niyaya ko sila, lumabas kami. Para sa akin, yun na yung isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero, alam mo yun, ganun talaga eh. Minsan, may mga pamilya na hindi talaga mabubuo. May mga pamilya na mas tahimik pag hiwa-hiwalay kayo. Kaysa magkasama kayo, palagi kayong nag-aaway o palagi kayong may hindi pinagkakasunduan. Hindi ibig sabihin na masama kayong tao. Nagkataon lang na magkakaiba kayo. So, mas mabuti na hiwa-hiwalay kayo. Alam naman nila kung saan ako nakatira. Alam nila kung paano ako hahanapin. At sinabi ko rin sa kanila na kung sa panahon na wala na kayong matatakbuhan, ako yung huli niyong taong mapupuntahan, matatawagan, huwag kayong mag-atubili. Alam niyo kung paano ako hanapin, kung saan ako hanapin. So, alam nila yon. So, ako, maghihintay lang ako. Pero sana hindi dumating yung araw na kakailanganin nila ako. Alam mo yon? Ibig sabihin nun kasi may problema sila eh. Hanggat hindi nila ako hinahanap, iisipin ko na nasa mabuti silang kalagayan. May times po ba na hiniling nyo na sana ako na lang ang nagpalaki sa kanila? Sana iba yung naging tatay nila or sana pinilit kong itaguyod sila? Maraming beses. Lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Kaya nga nung medyo gumaan-gaan yung buhay ko, alam ko na kilala na nila ako at medyo magaan na yung estado ko sa buhay, pinilit ko na magkasama kaming tatlo. Kahit hindi araw-araw, kahit sa mga okasyon lang na importante para sa kanila o para sa akin. Pero ganun talaga eh. Isa yun doon sa mga bagay na isusugal mo pag gagawin mo yung desisyon na ginawa ko na posibleng tanggapin nila ako, posibleng hindi. Hindi naman sila galit sa akin, hindi lang naman sila malapit sa akin. Pero tulad nga nasabi ko, balang araw mawawala ako. Ang importante sa akin sa ngayon, close silang magkakapatid. Pag kailangan nila ng tulong, siguro magtutulungan sila kasi close naman sila. Yun yung bagay na wala sa akin na nasa kanila eh. Ang daming bagay na nasa kanila na hindi ko nadaanan, na hindi ko nakuha, na hindi ko napagdaanan. Para doon masaya ako. Maganda yung buhay nila eh. Maganda yung kinalabasan doon sa decision ko. Kung ibabalik po yung panahon, ano po yung gusto niyo pong baguhin? Kung ibabalik ko yung panahon, hindi yung tatay nila ang pipiliin ko. Kung maibabalik ko yung panahon, or kung mababago siguro kung iba yung suporta ng pamilya ko sa akin. Pag sinabi kong pamilya, yung magulang ko, yung mga kamag-anak ko, kung nabigyan siguro nila ako ng magandang suporta sa salita o sa gawa, sigurado nasa sa akin yung mga bata eh. Pero wala. Pakiramdam ko nung panahon na yun, mag-isa lang ako eh. Mag-isa ako na gumagawa ng paraan para magkaroon ng pera, para may pambayad kami sa bahay, sa kuryente. Mag-isa akong gumagawa ng paraan para mag-ipon ng pera, para kung sakaling kailangan ng operasyon ng nanay ko. Dami niya nag-i-operasyon, ako sumagot eh. Hindi ka naman nakatapos, so hindi ka magkakaroon ng magandang pagkakataon na mapaganda yung buhay niyo. Mahirap. Ginawa ko yung mga desisyon na ginawa ko sa mga bata kasi gusto kong mapabuti yung kalagayan nila eh. Kung napapanood po to ng mga anak po ninyo, ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Ginawa ko yung mga bagay na ginawa ko dahil iisa lang ang gusto kong mangyari, mapabuti sila. Nagkamali na ako doon sa mga desisyon ko. Siguro dahil bata ako, siguro naipit ako sa sitwasyon ko. Wala akong matakbuhan, walang pera, walang nakakaintindi sa'yo. Pero yung mga bagay na dinesisyonan ko para sa kanila, yun na yung pinakamaganda para sa kanila sa oras na yon, sa panahon na yon. Ginawa ko yung mga desisyon ko para sa kanila, hindi para sa akin. Ayoko yung madaanan ko, madaanan nila eh. Ayoko. Nakatapos sila, ako hindi.
Lumaki sila sa supportive na family, ako hindi. Hindi nila kailangan magtrabaho para may pambayad sa bahay, sa kuryente, sa pagkain. Hindi nila kailangan magsustento sa magulang, tumulong sa kapatid. Hindi nila napagdaanan yung mga yun. Sa mga tumayong magulang po nila, ano pong gusto nyo sabihin sa kanila? Doon sa mga tumayong magulang nila, habang buhay ko, natatanawin na utang na loob na binigay nila yung aruga, atensyon, pagmamahal, pera nila, pagod nila, para lang mapabuti yung dalawang anak ko. Kasi kung ano yung gusto kong ibigay sa kanila, hindi ko kayang ibigay. Pero sila naibigay nila. Doon ako naiinggit eh. Gusto ko ibigay yung naibigay nila, pero wala akong kakayahan ng panahon na yun. So, habang buhay kong tatanawin na utang na loob yun sa kanila. Salamat. Sumugal ako eh. Sumugal ako. Sa tingin ko naman nanalo ako. Mabubuting tao yung mga anak ko ngayon eh. Posibleng kung magkasama kami, hindi sila naging mabuting tao eh. Ano pong mensahe nyo sa mga manonood po? Siguro, medyo lawakan lang siguro yung pag-iisip na bago husgahan yung desisyon ng mga babae sa katawan nila, yung desisyon ng mga babae sa mga anak nila, lalo na yung mga nanay. Isipin nyo, kausapin nyo kung bakit nagagawa ng nanay yun. Kasi walang nanay na gustong ilagay sa kapahamakan ang anak nila. Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay. So, mahirap humusga sa sitwasyon na wala ka. Wala kang pera, wala kang taong makakapitan, wala. Mahirap. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!